여러분 안녕하세요. 차대입니다. Ito yung continuation ng lesson natin about verb conjugation. So ngayon, pag-aaralan naman natin ang conjugation sa formal. So unahin muna natin ang present tense sa pag-conjugate ng verb sa formal. At ito ang mga rules. Number 1, always remove ta. Number 2, kapag ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay pnida. Number 3, kapag ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay simnida. Halimbawa, kada, to go. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay ka. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay pnida. So magiging kamnida. Another example, kidarida, to wait. Tanggalin mo ang ta. So matitira na lang kidari. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay pnida. So magiging kidarimnida. Okay. Kapag ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay simnida. Halimbawa, mokta, to eat. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay mok. Since ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay simnida. Kaya magiging moksumnida. Another example, patta, to receive. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay pat. Since ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay simnida. Kaya magiging patsumnida. Next is formal past tense. Ito ang mga rules. Number 1, always remove ta. Number 2, kapag ang last vowel ng verb stem ay a or o, ang i-add mo ay asumnida. Number 3, kapag ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay osumnida. Take note, ang pinag-uusapan dito ay last vowel at hindi last letter. Halimbawa, kada, to go. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay ka. Since ang last vowel ng verb stem ay a, ang i-add mo ay asumnida. Ka plus asumnida. Since parehong a ang last vowel ng verb stem at first letter ng asumnida, ipag-combine mo na lang as iisa. Kaya magiging kasumnida. Another example, kidarida, to wait. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay kidari. Since ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay osumnida. Kidari plus osumnida. Sabi ko nga sa last lesson natin, kapag si i at si o ay nag-meet, magko-combine sila as yo. Kaya magiging kidaryosumnida. Another example, kung buhada, to study. Lahat ng mga hada verb ay magiging hesumnida. Halimbawa nito, kung buhada, magiging kung buhesumnida. Yori hada, to cook. Magiging yori hesumnida. Undong hada, to exercise. Magiging undong hesumnida. Suyong hada, to swim. Magiging suyong hesumnida. Hada, to do. Magiging hesumnida. Next naman tayo sa future tense ng formal form. Ito ang mga rules. Number 1, always remove ta. Number 2, kapag ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real comnida. Number 3, kapag ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay comnida. Okay, halimbawa, kada, to go. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay ka. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real comnida. Ka plus real comnida equals kalcomnida. Another example, yori hada, to cook. Tanggalin mo si ta. So ang matitira na lang ay yori ha. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real comnida. Yori ha plus real comnida equals yori halcomnida. Kapag ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay comnida. Halimbawa, mokta, to eat. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay mok. Since ang last letter ng verb stem ay consonant,
ang iaad mo ay ulkomnida. Mok plus ulkomnida equals mogulkomnida. Another example, patta to receive. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay pat. Since ang last letter ng verb stem ay consonant, ang iaad mo ay ulkomnida. Pat plus ulkomnida equals padulkomnida. So ito ang mga sample ng conjugation sa formal. Present tense, past tense, and future tense. Sa next lesson natin, pag-aaralan natin ang conjugation sa casual. So mga lods, maraming salamat sa mga nanood at good luck sa mga nagsi-self-study.